na may cut eh. Yeah, 3, 2, 1, go. So, James, tell us briefly how you started in photography. When and how did you begin? Started in photography, mga second year college. Wala, nainggit lang sa mga blockmates ko na may malalaking camera. So, tas ang ganda ng mga pictures. So, nagpabili ko, tapos, yun, nung meron na ako, dun ako nag-start maging serious sa photography talaga. What kind of events inspire you? Events? Events na may emotion. Like, ranging from weddings to mga rallies, gano'n. Rallies? How many rallies have you? 2 or 3 at the price sa gate 2.5 lang, usually covering for guidance. From the works of other famous photographers, do you recall any certain socially relevant photos in mind that you that struck you? Yung isa kong co-staffer sa guidance kay si Tata. Meron siyang isang picture sa may Sandigan Bayan. Nakalimutan ko ang rally tungkol saan siya. Pero, yun, maraming tao. Tapos may nag-wave ng Philippine flag. Halos, parang similar siya dun sa yung picture natin ni Andres Bonifacio dun sa nag-wave ng Philippine flag. So, yun. Bakit siya nun? Kasi yun, nung nakita ko siya, nakita ko nga yung Andres Bonifacio image na waving the Philippine flag. Tapos aside from that, parang, di ba, ilang years na yung mula nun hanggang ngayon, more than 100 na. Pero still, hindi natin masabing sobrang free na yung country natin. Yung mga pinaglaban nila hanggang ngayon, pinaglaban pa rin natin. Siguro na iba lang yung form. How do you view Philippine politics today? Politics today? Madumi siya. Sa totoo lang. I think, in my personal opinion, madumi siya. Paano madumi? Paano madumi? Kasi, hindi ko naman, wala naman first-hand experience, pero like, from the stories I hear, from my parents, from other people, na parang sinasabi nila, kahit gaano kaganda yung hangarin mo pag pumasok sa politika, hindi mo maiiwasan, parang hindi mo kakayanin na parang mga sa term ni Noy na sa tuwid na daan ka lang. Kasi may times talaga na minsan parang no choice ka, parang mas-threaten ka daw eh. So yun. In that case, how do you think the youth can make a difference? Or you, how do you personally think you can make a difference? Siguro gas-gas na, pero yung in our own little way we can make a difference, diba? Parang sa asa, yung ripples of change. Kaso nga lang, ang problema lang siguro doon, pag isa ka lang talagang nagbabago, parang mahirap pa rin. Dapat kung youth, as a youth, tayo magbabago ng politika sa bansa. Dapat lahat tayo, hindi lang isa sa atin, hindi lang isang grupo, ganun. So, dapat lahat. Parang, kung tayo kasi next generation ng leaders, kung isa or dalawang tao lang yung gusto ng pagbabago talaga, or yung nagbago talaga, ganun pa rin eh. Parang, yung sabi ko nga kanina, kahit gano'ng ganda yung hangarin mo pagpasok mo sa politika, pero yung mga tao sa paligid mo, parang mahahawa ka pa rin sa kanila, or minsan, yun nga, wala kang matitira, wala kang choice. So, siguro yun rin, yun nga talaga, parang start from within, from oneself, pero dapat collective, dapat lahat ng youth, yung buong tinatawag natin youth, lahat tayo. So, how do you think your work contributes to this cause for the Philippines? In a small way, at least sa LS community, kung may napapublish man ng photo, gano'n, na parang sana, somehow, yung mga nakakita nun, may nakikita nila yung, parang nakikita or nakukuha nila yung message na gusto ko iparating. It depends on the photo. Pero for example, kunyari, yun nga, yung picture ni Tata Yap na, yun, tinamaan ako doon, ganun. Siguro sana ganun yung mga litrato na kahit iba naman, sana
may ganong epekto rin sa mga nakakita nito. So, do you think it goes beyond awareness? Meron bang effect other than awareness? Kasi kulang pag-awareness lang eh. I think we're all aware naman sa mga nangyayari, ganun. Hindi mo naman pwedeng hindi mo alam. Dahil, yan, may pulse class tayo. Everyday, nag-internet tayo, for sure. So, nakikita na yung balita. It's more of, siguro, yung more than awareness, yung parang care natin dun sa issues. So, once we start to care, dun, iba yung tama na pagka may paki tayo kaysa sa alam lang. So, dapat tamaan ka na, hoy, parang pakialaman mo yun, magkaroon ka ng paki. What's your favorite picture that you took socially relevant? And why? Nung hindi siya event, in-interview namin si Chief Justice Corona sa office niya. And then yung may picture ako niya na nakangiti siya. Yun, favorite ko siya, tsaka hindi ko siya makalimutan kasi nung time na in-interview namin siya, yun yung sobrang init ng pangalan niya. Kasi yung issue na yung mga midnight appointments, gano'n. Tapos natuwa lang ako sa picture niya kasi ang ganda nung ngiti niya. Yung ngiti niya doon, hindi yung parang pilit ng ngiti, gano'n. Parang natural na tawa. Tapos, socially relevant siya kasi parang, I think, napapakita nung picture na yon na despite all the issues surrounding him, despite na parang, yun nga, yung pagkaka-appoint niya sa pwesto na yon, medyo hindi maganda tingin ng ibang tao. Parang hindi naman sa pinapakita niyang wala akong pake, nandito na ako. Para sa akin, ang dating niya is that he's just happy that he is given the opportunity to serve us, to serve the Philippine people in that position. So, how do you compare pictures that you take in socially relevant events and those from like weddings, debuts? Pagka socially relevant kasi, parang kunyari sa mga wedding, minsan kuha ko, tapos pagka tinitingnan ko na lahat, pagka may pangit akong kuhan, nagbubura ako, ganon. Pero, pagka, for example, kunyari, yun nga, yung mga rally, ganon. Parang wala sa kanyang pangit, kasi parang bawat kuha mo, may emosyon. May emosyon siya. Galing dun sa mga tao. So, siguro yun yung main difference niya. So, what can you say to the Filipino youth? And how would you encourage them to, like you, use their skills and passion to contribute to the society in the Philippines? The Filipino youth, huwag mawala ng pag-asa. Kasi kahit ngayon, medyo kapangit yung lagay na bansa natin. Ako mismo naniniwala ako may pag-asa pa. So, unang-una yun, huwag mawala ng pag-asa. Pangalawa, yung tulad sinabi ko kanina, it will start from us, from oneself eh. Tapos sana lahat, parang sabay-sabay natin iisip yun, parang lahat tayo. Para isang collective generation tayo na may pagnanais dun sa pagbabagong yun. So, tapos, skills. Yun, iba-iba naman yung skills natin eh, di ba? Depende sa skill paano magamit siya. Pero, for example, ako yun, sa photography ako, I joined the guidance. Tapos, may mga iba akong blockmates during nung Ondoy. Since ID kami. Tapos sila, walang nag-ask sa kanila. Pero, basta gumawa lang sila ng mga design, mga infographics, like ano yung kailangan yung nangongolekta sa Loyola School. So, pinost nila sa mga vlogs nila, gano'n. So, yun, kahit ganun lang kasimple. So, last question, is there any, like, complete event or story na
na-experience mo na yung photo mo naka-epekto sa tao na parang nag-iba yung paningin niya or may ginawa siyang kakaiba dahil nakita niya yung photo na parang it struck him or her na parang wow, ganito pala, tapos nag-act siya or wala akong kakilala or lumapit sa akin na ganun. Pero siguro nung isang beses nung pumunta dito yung Milaw Farmers, tapos nag-mass ata sila sa gym. Tapos palabas sila, tapos may isang student, nakalimutan ko anong group siya galing. Akbay niya yung isang matandang babae na farmer. Tapos yun, nakunan ko yun. Then I joined the photo contest and it won. So maybe yun, siguro nanalo siya kasi siguro yung mga judge or yung mga namili nung nanalo. Siguro may nakita silang something doon. Yun yung closest. so thank you. Yeah. Good luck.